Sa simula ng ating kwento, makikita natin na ang ating bida ay pinagtataga ng mga kupal. Napasabi na lang ang isang kumag sa lahat ng kanyang kasama. Na, patayin siya. Pasintabi na lang po sa mga kumakain dyan. Dagdag pa nila na, makakain ang bangkay, huwag sayangin. Sabi naman ng isa pang carnivores na kumag. Pagkain na ito. Sa wakas may pagkain na tayo. Duguanam na ang ating bida, at napasabi na lang sa kanyang isip sobrang sakit. Makikita sa kanyang mata na may imahe ng isang babae. Nagsalita naman ang isang babae sa isang sulok na nagsasabing, I made him open the door. Bigyan ninyo ako ng extra sa mga resources na yan. Makikita naman ang isang kumag na binibigay ang kamay na naputol ng ating kawawang bida. Sa isip ng ating bida, sinasabi niya sa kanyang sarili na masyado akong walang muwang, hindi sana ako dapat naging debate, if there's an afterlife. Anong ginawa ninyo sa akin ngayon? Pagbabayaran nyo ng 100 ulit. Pagkalipas ng isang sandali makikita natin ang bida sa isang sofa na parang hingal na hingal sa dami ng kanyang pawis sa mukha. Napatanong na lang siya kanyang sarili. Anong nangyayar? Hindi ba pinatay ako ng mga bastardong kapitbahay ko? Dagdag pa niya na tanong na sa ika-12 ng November isang buwang bago ang global freeze. Makikita nam sa Western calendar na sa December 2050 taon. Ang blue star ay tatama by a supernovang pagsabog with 500,000 light-years away, sanhi ng buong mundo sa pagpasok ng sobrang lamig na era. Ang araw-araw na temperature sa Tianjin City ay aabot sa 60 to 70 degrees, at ang blizzard lasted for a month, flooding ang buong syudad. Widespread extension of all species, including humans. Makikita nam na ang ating bida na nagmamadaling lumabas. Dagdag pa niya sa kanyang sarili na, ang top priority niya ay siguraduhing ma-ensure niya ang kaligtasan and hoard enough ang mga supplies para makasurvive sa darating na apocalypse at maghihigant siya sa mga kumag na pumatay sa kanya sa past life niya. Sabi pa niya sa kanyang isip na, both foods and entertainment must be take care of. At siya may mas sapat na modernong armas para sa pagtalo sa kanila, so they are completely powerless to fight back. Habang nag-iisip may dumaang pumasok liwanag sa kanyang mata. At ayun na nga napatanong na lamang siya strange. May pumasok ba na bagay sa aking mata? At ayun na nga nagising na niya ang kanyang abilidad na space ability. Sabi pa niya na with this, maiimbak ko na ang napakaraming resources, dagdag pa niya sa kanyang sarili na kung makukuha ko lang lahat ng mga opportunity and hoard sa lahat ng mga supplies sa aking mga supervisors sa South China warehouse of the Walmart supermarket, hindi na ako magwa-worry sa lahat ng mga resources ko. At ayun na nga maririnig na lang ang pagkulo ng kanyang tiyan sa gutom ay napasabi na lang siya magkakaroon ng apocalypse sa susunod na buwan, bilasan ko na kumain ng maraming masasarap na pagkain otherwise there won't be a chance to eat them in the future dagdag pa niya. Pagkakalipas nag-ilang segundo, maririnig na lang natin siya na sumisigaw ng hello there, give me all your dishes. Makikita na lamang sa isang malaking mesa na nakahain na ang mga masasarap na pagkain ng ating bida. Sa isip-isip naman ng kumag na waiter sa ating bida at napatanong na lamang kung saan lupalop ng mundo nang galing ang ating bida sa kamamadali niya na lumamon ng maraming pagkain, dagdag pa niya na how long has he been starved for. Napaisip na lang ang ating bida na sa apocalypse, maraming tao ang maninikluhod at magmamakaawa sa isang cup ng noodles. Dagdag pa niya na hindi madaling makakain ang lahat ng pagkain ito. Makikita na nga ang ating bida na papalabas na ng restaurant na busog at kinakausap ng manager na kumag. At nagsasabing kliyente, your single spending exceeds 50,000. Ito ang aming VIP card. Mangyaring bumisita ka ulit, dagdag pa ng bida it's fine. Hindi ko kailangan yan. Makikita naman ang dalawang kumag na chicks na nakatingin sa ating bida. At ayun na nga nagsalita na ang isang kumag na chick sa kanyang kasama at napaisip naman ito sa ating bida. Habang namumula ang pisngi ng dalaga sabay namang tumugon sa ating bida sabay sabing, Zhang Yi, what a coincidence. Saan ka pupunta? Napaisip namang ating bida sa kanila na, ito na naman, nagpapanggap na totoo at pagka-pitiful na puting lotus, ngunit siya isang masamang babae na gustong gawing sabaw ang aking mga ribs. Sabi pa niya sa kanila na pupunta ako sa supermarket para bumili ng isang bagay. Dagdag pa niya sa kanyang isip. Huwag ko kayong hayaang mamatay ng napakadali, magpapakabuti muna ako, sabay kukuha ako ng mga resources, at ang libre ninyong serbisyo ay kaaya-aya.
Tumugan namang kumagna. Such a coincidence, plinaplano rin naming bumili ng mga bagay. Dagdag pa ng isang ding kumag, oo tama yan, matutulungan ka naming mangbitbit ng iyong kagamitan, magkakapit-bahay tayo dapat tayong magtulungan. Pagkaraan ng ilang minuto na sa shopping center na ang mga couple. Nagsalita ang isang kumag sa ating bida na, Zhang Yi, bakit ka bumili ng napakaraming mga bagay? Mayroon bang kaganapan na magaganap sa darating na panahon na hindi mo sinasabi sa amin? Tugon ng isa, oo nga, magkakamping ka ba? Pero ang mga anak ng mayayamang pamilya ay hindi nila ito kinakain. Kumaway lang ang ating bida. At nagsabing, mayroong mga bagay na di mo inaasahan, paano kung isang araw, magkakaroon na apocalypse? I've stick up more things to live on, ika pa niya. Tugon ng isang kumagna. Okay lang kung hindi mo sasabihin ngayon, tinulungan ka namin ng marami ngayon, mamaya ililibre mo kami ng hapunan. Sabi ng bida sa kanila, magiging busy ako mamaya. Ililibre ko na lang kayo sa susunod na buwan. Tugon ng isang parang galit. How come you? A rich man can't afford to buy these things by yourself. Hindi ko akalain na kuripot ka pala na may maraming pera. Natapos tayo sa isang chicks na kumag na pinagsalitaan niya ang ating bida. Balik tayo sa kwento kung saan bahagyang sinuko ng kumag ang kanyang kasama. Sabay sabing si Kaining ay medyo pagod lang, wag mong seryosuhin ang kanyang sinabi, masama pag pinag-uusapan natin ang pera. Pagkalipas ng ilang sandali nag-usap na ang dalawa and may dugan sa isa't isa, na sinasabing oo nga, hindi ako nag-iisip bago ako nagsalita, wag mo sanang isa sa puso ang mga yun. Dagdag naman ng isa sa ating bida na Zhang Yi is so nice. Okay lang siguro sa kanya yun di ba? Dagdag pa niya na tapos ka na bang mag-shopping? Umuwi na tayo agad, ika pa niya. Sumagot namang ating bida habang nakangiti na oo, wala lang sa akin yun. Pagkalipas ng ilang minuto makikita na lang natin na nasa lugar na ng ating bida ang tatlo, tulak-tulak ang mga cart na puno ng mga pagkain at iba pa. Habang papauwi napapaisip na lang si Zhang sa kanyang sarili na wala nang pakialam kung malalaman ang pag-iimbak. Gusto ko lang magstay dito para maghiganti sa mga kapitbahay kung pumatay sa akin nakaraang buhay. Pagkaraan ng ilang sadali makikita na lang natin ang isang nanay na kalong-kalong niya ang kanyang anak. Napaisip siya sa ating bida si Zhang Yi ay maraming pagkain. Ang supermarket kaya ay nagbigay na ng mga discount sa mga presyo, dagdag pa niya na kung bibilhin ba ni Zhang Yi lahat ng iyon. At ito na hanggang sa kuryosidad na Ale ay nagtanong na nga siya sa mga dalaga. Nagbenta na naman ba sila ng mababang presyo sa mga bilihin? You guys are buying so many things. Dagdag pa niya. Tugon naman ng mga chicks na kumagkono. Kay Zhang Yi bumili ng lahat ng ito, tumutulong lang po kami, ika nila. At ito na nga tumugan na ang Ale kay Zhang sabay sabing Zhang, di mo ito mauubos lahat, baka pwede mong ipamigay sa akin ito ng kaunti. Makikita na nga nating ang kupal na batang ere na animoy mas mabilis pa sa kidlat kumuha ng imported na chocolate sa cart ni Zhang. Nang dilim naman ang mukha ng ating bida sabay hablot sa ang chocolate sa kupal na bata sabay sabing sorry, plano ko itong kaiinan sa sarili ko lamang. At makikita na nga natin na nagulat ng bahagya ang bata. At ayun na nga nagalit na ang bata. Sa galit ng bata lumabas na ang kunot sa kanyang muka dahil sa galit pati mata niya ay namutla, hahaha. Sabay sabing ibalik mo ang chocolate ko, kung hindi papatayin kita, ay lukong batang ito, kupal nga. Hahaha. Bigla naman ng dilim ang pagmumuka ng ating bida at naglilisik ang kanyang mata sabay turo sa bata magsalita ka pa ng isang salita sasampalin na kita. Pagkaraan makikita na lang natin ang batang umiiyak, nayakap ang kani angina. Sambit ng Ale sa ating bida, matanda ka na, bakit ka pa nakikipag-away sa bata, dahil lang sa isang box ng chocolate, bakit hindi mo na lang hayaan na kainin niya yon? Dagdag pa niya na ganito na lang, bilhin ko na lang ito pero ibibigay ko mamaya ang pera, wag mong isipin na ita-take advantage kita.
Tugon naman ni Zhang, sinabi ko, banili ko ito para sa akin, maari mong bayaran ngayon o pumunta ka sa supermarket at bilhin mo ito ng iyong sarili. Pagkalipas ng sandali di na nakatiis ang Ale. Sumisigaw na lang sa galit. Makikita naman na papaalis ng ang tatlo at di na lang pinansin ang kumag na galit na galit. Sa sandaling nakauwi na Zhang sa kanyang bahay ay nagsalita na ang dalawa niyang nakasama. Tugon ng mga ito sa ating bida na huwag mo kaming kalilimutang ilibre sa susunod. Nagsalita naman si Zhang na oo, pinapangako ko sa susunod. Pagkalipas ng ilang segundo, sinara na niya ang kanyang pinto. Makikita na lang natin si Z na may hinahawak ang papel habang nilalagay niya ang binili niyang iba't ibang pagkain sa kanyang imbakan, dagdag pa niya na ang unang pagpipilian para sa pag-init ay ang furry place, at ang tahanan ay dapat na mayroong insulation upang makabuo ng isang hindi mapapasok na kuta. Ang problema sa pag-aaral ay ang mga sandata tulad ng crowbar, mga kutsilyo, at mga palakol ay madaling makuha, mayroon ding mga channel para sa mga pana, crowbar, at compound bows. Naglalaro na lang sa kanyang isipin na nakawak siya ng bazooka. Dagdag pa niya at napapatanong sa kanyang sarili na pero paano ako kukuha ng baril at iba pang mechanic type weapons. Habang nakasandaw sa sofa sabi pa niya na may isang buwan pa naman ako during this period, ibenta natin ang mga ari-arian na nasa kamay, tiyak na may paraan para makuha ito kapag mayroon akong pera. Pagkalipas ng ilang araw makikita na lang natin ang ating bida na nilalabas niya ang mga karne at isda sa kanyang space ability. Gulay at karne ay walang pagbabago sa mga nilabas nito, sabi niya na walang paraan may preserve ang buhay na isda. Pero, they have not deteriorated either. Dagdag pa niya, mukhang hindi kayang magbigay ng espasyo para sa mga nabubuhay na bagay. Sa paghawak niya ng kanyang sapi, nababanggit na lang niya sa sarili niya, since maaari kung ay preserve ang sariwang karne, ano naman ang tungkol sa mga handang pagkain. Tumawag na ang ating bida sa ibang linya, sumagot naman ito na sinasabing hello there, ito ang Hongfu Tianxia Hotel. Ano ang ipaglilingkod ko sa iyo? Tumugon nam si Zhang, ipasa ang tawag sa iyong manager. Gusto kong mag-imbita ng mga bisita sa aking bahay, magkakaroon ng 3 araw na salo-salo. At yun na nga, sumagot na ang manager ng hotel kay Zhang na sinasabing, hello, Mr. Zhang, ako ang manager ng hotel. Ang 500 mesa para sa handaan ay hindi bababa sa 1,000,000. Ihahanda namin kaagad yan, pero kailangan mong magdeposito ng 200,000 in advance. Tumugon naman ang bida, walang problema, ipadala mo sa akin ang numero ng account, ay transfer ko ang bayad. Makikita na lang si Zhang na nakangiting binaba na ang telepono. Pagkalipas ng sandali, nababangit na lang ang mga katagang, kahit na ang pera ay magiging walang silbi pagkatapos ng 1 buwan, kailangan ko pa rin ito ngayon para bumili ng mga gamit. Makalipas pa ng 1 sandali makikita na lang nating ang bida na nakatingin sa kanyang bank account. Ang nilalaman na lang ng kanyang pera sa bangko ay 6 milyong yuan, at napapasabi na lang ito sa kanyang sarili, matapos ay mortgage ang bahay na iniwan ng mga magulang ko, idagdag pa ang aking ipon, kulang pa rin. Kailangan ko pang mag-isip ng paraan. Dagdag pa niya sa kanyang isip na gugugulin ko ang 1,000,000 para sa handaan, ang natitira ay gagamitin ko sa pag-renovate ng bahay. Pero kailangan ko pa ring bumili ng maraming gamot at armas, baka hindi sapat ang pera. Makikita na lang natin na may nagtanong kay Zhang. Uy pare, nanagailangan ka ba ng pera?